120 na po tayo. Pwede na po tayo mag-start. Mamaya na po uli ang batian. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? ICC, wala palang matinong... wala pala pong matinong testigo. Kasi nananawagan po sila, nakakahiya kayo ICC. Nakakahiya sila pero sa totoo lang po, nakakasama ng loob dahil si Tatay Digong po ay nagdurusa na, no? Sa kamay ninyo, pinakulong na ninyo, wala pa pala kayong matinong testigo, no? Kaya nga, ayon nga sa kasabihan ni Father Flavi, pagtayo ng testigo, kay Susan tayo. Grabe. Okay. Eto po, pag-uusapan din natin, bakit po may obsession, no? Obsession na po to. Tingin ko po, obsession na ng media. Ito pong ng bayarang media. Ito pong atake ninyo sa dalawang batang congressman. Bakit po kayo po bayarang media? Bakit po kayo atake ng atake? Bakit ayaw ninyong sundan naman yung mga expose nitong mga Gen Z congressman natin? Ang dami pong sinasabi ni Libiste, ang dami pong sinasabi ni Kiko Barsaga. Bakit ayaw nyo pong i-follow? Di ba? Bakit po kayo mas concerned kayo sa pag-atake sa kanila? Kaya ano po ang dahilan niyan? Simple lang. Kasi kayo bayarang media. Ganun lang po yun. Alam na natin yan. Ano expect mo sa mga loyalistang vlogger? Ano in-expect mo sa mga dilawan at kakamping? Pero kayong bayarang kayong mga media, ang ine-expect namin sa inyo, pumareha sana kayo. Wala eh. Wala, hindi usapin sa inyo yung pagiging parehas eh. Talagang simple lang po yan. Napakarami nilang in-expose. Bakit ang concern nyo yung paninira sa kanila? Nasaktan ba kayo? Yung ine-expose nila, nasasaktan ba kayo? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ito po, nakakabahala. Hindi po ito nakapost kung saan-saan. Ito po ay nakapost sa official na FB page ng International Criminal Court. Meron pong salin sa English, meron pong salin sa, alam ko, Bisaya to eh. Bakay impormasyon bahin sa ginuong mga krimen nga nahimo atol sa gubat batok sa droga. Importante ang imong tingog. At meron po sa Pilipino Tagalog. Ito na lang po yung babasahin natin. Ano po ito Ito po ay actual official page po ng ICC. Ito po ang sinabi, yung kanilang kumbaga anong tawag dyan? Yung pambungad. Mayroong ka bang impormasyon tungkol sa mga di umano'y krimen ginawa noong digmaan laban sa droga? Mahalaga ang iyong tinig. Isumite ang impormasyon sa pamamagitan ng link na nasa description. Okay. So, eto po, kaya Pilipino po to, nananawagan po sila sa mga Pilipino na kung may impormasyon kayo, ay ipadala lang sa kanila. Naghahanap po sila ng ebidensya o ng mga posibleng testigo. Yung mga gusto pong makapunta ng Europe, pagkakataon Pagkakataon nyo na to,
isasakay kayo. Pero, pag nahuli kayo nagsisinungaling, pag nahuli kayo nagsisinungaling, katulad nung, anong pangalan nung nanay, sa iba naman pala napatay yung anak nakikisama dun sa rally ng mga namatay di umano sa war on drugs. Sumikat yung nanay na yun pag napatunayan po ng ICC na kayo po ay nagsisinungaling, nasa Europe nga kayo. Pero tuloy-tuloy na kayo ron. Eto po baka sabi si Aling Sheila. Aling Sheila, kumusta na? Kaya siguro naghanap yung ICC. Biruin nyo yung mga testigo nila. Si Father Flavi, si Aling Sheila. Yung mga si Dilima. Anak ng tinapay. At saka yung mga bayarang media. Ito po ang kabuang panawagan. Iniimbestigahan ng tanggapan ng taga-usig ng International Criminal Court o ICC ang mga aligasyon ng krimen laban sa sangkatauhan na umano'y naganap sa Pilipinas. Kabilang ang mga pagpatay, torture, karahasang sexual, kaugnay ng tinatawag na kampanya laban sa droga o war on drugs mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019. Teka. Parang hindi pa presidente si Pangulong Duterte niyang 2011 na yan. Mayor pa lang siya niyan. Ang tanggapan ay nananawagan sa mga taong direktang nakasaksi sa mga pangyayaring ito, kabilang ang mga kasapi ng Philippine National Police at iba pang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa mga ganitong insidente, na lumantad at makipag-usap sa mga kinatawan ng tanggapan. Ligtas na magsumiti ng impormasyon. Binigay po nila yung kanilang link. Mapapaisip ka talaga Ang tagal na pong nakakulong, 10 taon, 10 buwan na po nakakulong si Tatay Digong. Hanggang ngayon, nagagather pa lang kayo ng ebidensya? Na-realize nyo ba na talagang wala kayong ebidensya laban kay Tatay Digong? Naiisip nyo ba na yung ginawa ni Tatay Digong na paglaban kontra droga ay natural lang na gawin ng isang presidenteng matino? Kung ang isang presidente ay ayaw niya ng droga, dapat lang yan, war on drugs. Kaya malamang wala silang, sila Aling Sheila lang, sila Father Flavi lang, yung tsuhin ng Santo Kian, ang testigo nila. Sabi nyo 30,000. Magkaroon lang po ng isang testigo sa 30,000 di umano na napatay ng war on drugs. Isang testigo lang. Bawat isang namatay. More or less, 30,000 dapat ang inyong testigo. Bakit pa kayo maghanap? Ito pong pronounce. Ngayon lang po ako nakakita ng korte. No? Ngayon lang po ako nakakita ng korte na naghahanap hanggang ngayon ng ebidensya. Kung wala pa pala kayong ebidensya, bakit kayo nagkaroon ng warrant of arrest? Kung wala naman pala kayong matibay na ebidensya. Ano yan? Huli muna bago kayo maghanap? Ano po yung pinahihiwatig ninyo? Kami manghuhuli muna. Pag nahuli na namin, tsaka na namin siya hanapan ng ebidensya. Ito po, sa mga hindi po nakakatanggap daw ng notification, meron pong tinuro yung isa nating
subscriber. Nag-unsubscribe po siya, tapos nag-subscribe ulit. Nakaka-receive na po siya ng notification. Baka ganyan po ang kinakailangan yung gawin. Kasi ang dami pong umangal pagpasok. Ano ba yan? Bakit wala notification? Okay. Kawawa po yung... Yan po yung sinasabi natin na pagkakaiba ng batas. Iba po yung batas nila dun eh. Yung batas nila dun, batas ng mga mandurugas eh. Huli muna bago kuha ng ebidensya. Dito po sa atin, makatarungan po yung batas natin. Ebidensya muna bago huli. Pag matibay yung ebidensya, tsaka ka lang huhulihin. In fairness po sa mga korte natin, bago po sila mag-issue ng warrant of arrest, ang tagal-tagal na ng alam na may kasalanan yung tao ng buong bansa. Buong Pilipinas na po nakakakilala kay Atong Ang. Ngayon lang po, nagkaroon ng warrant of arrest. Ibig sabihin, tinitiyak muna ng korte natin na bago siya mag-issue ng warrant of arrest, na makukulong po yung tao, lalo na kung ang non-bailable yung pagkakakulong, matagal po munang proseso. Taon. Dito po, baliktad. Sa ICC po, huli ka muna bago ka hanapan ng ebidensya. Hindi naman po basta kung sinong kriminal yung pinahuli nyo. Alam nyo, Donald Trump, tirahin nyo na yan. Yung ICC na yan. Sobra na eh. Kawawa yung maliliit na bansa. Hindi naman nila kayang gawin yan sa Israel. Hindi nila kayang ipahuli si Netanyahu. Hindi naman nila kayang gawin yan sa Russia. Hindi nila kayang ipahuli si Putin. Hindi nila kayang gawin yan kahit saang bansa. Tanging Pilipinas lang. Nakakahiya tayo. Wala palang ebidensya. Matinong ebidensya, matinong testigo. Pero pinakulong na ng gobyerno natin. Kaya takot na takot silang makabalik yung mga Duterte. Sa tingin ninyo, hindi kayo sisingilin sa ginawa ninyo sa mga Duterte. Alam nyo, Supreme Court, tumulong kayo. Ideklara na ninyo na illegal yung ginawa nila para magkaroon na rin tayo ng hakbang. Yung mga matitinupang tao sa Pilipinas, matitinupang may kapangyarihan, para makapag-request na tayo kahit sa United States na lang o sa United Nations na illegal yung ginawa nila kay Tatay Digong ayon sa batas natin. Supreme Court, ano ba kinakailangan yung hintayin? Madalawahan pa tayo. Wala pang warrant of arrest si Bato. Hinahunting na ni John Vic eh. Hinahunting mo John Vic. Si Bato. Bakit kaya hindi mo huntingin? Bakit hindi mo huntingin yung mga nanunuhol sa inyong magkapatid? Ano sabi ng kuya mo? Pag ako inalok niyan, huhulihin ko sila eh. Wala ka bang kakayahan, John Vic? Yung kuya mo pala, pag inalok ng suhol, huhulihin yung nanuhol. Ikaw. Kasi mapapahamak yung kaibigan mo, yung common friends. Anong klaseng kaibigan yan? Yung kaibigan mo na yan ang magpapahamak sa'yo. Inaalok ka, nasuhulan ka. Pinadadaan sa common friends. Yan yung problema eh. Si Bato, hinahunting nyo, wala pang warrant of arrest. Hindi natin alam kung talagang may warrant of arrest o wala. Pero yung nanuhol sa'yo, alam mo, John Vic, gusto mong tumakbo ang presidente o vice president balang araw. Paano ka pagtitiwalaan ng tao? Pwede ka palang suhulan
at hindi mo mabanggit kung sino yung nanunuhol sa'yo. Ibig sabihin, yung pagkatao mo, kita mo yung kuya mo, sinabi, ako alukin nila, ipakukulong ko sila. Ikaw, ang una mong ginawa, press conference. Krimen yan eh. May krimen kang natuklasan, John Vic. Inalok sa pagmumukha mo. Alam mo ang ibig sabihin niyan, John Vic? Sa aming mga pangkaraniwan? Bakit wala nang aalok sa amin na nasuhulan? Susuhulan ako halimbawa, tapos siraan ko yung mga Duterte. Bakit? Bakit kaya wala nag-aalok sa akin? Alam nila na hindi ko gagawin. Bakit ka kaya inaalok, John Vic? Bakit ikaw ang inalok, hindi yung kapatid mo? Kasi yung kapatid mo, alam nila mangyayari sa kanila. Ipahuhuli sila. Bakit ikaw? Hindi mo ba naisip yun, John Vic? Ipinagmalaki mo pa? Alam nyo kung bakit niya ipinagmalaki? Gusto niyang sabihin na uncorruptible sila. Hindi sila kayang i-corrupt. Hindi sila kayang suhulan. Pero nagba-backfire sa'yo eh. Kung hindi ka kayang suhulan, kung totoo na sinusuhulan ka at ayaw mo magpasuhol, hulihin mo, i-entrap mo yung nanunuhol sa'yo. Kasi yung sinasabi mo na, wag na natin kasi baka lumabas na hearsay. Imagine, tatakbo ka ng Pangulo, tatakbo kang Vice President, tatakbo kang Senador, tapos ang tingin sa'yo, pwede kang suhulan. Yun, John Vic eh. Yun yung gusto naming palabasin sa'yo. Kaya ka inaalok. Kasi sa tingin nila, allocable. Kaalok-alok ka. Di ba? Kaalok-alok ka. Kung totoo man na may nanunuhol sa'yo, ang bato sa'yo niyan, bakit hindi mo pinahuli? Eto po, backfire din tong panawagan na to ng ICC. Akala nila, uy, manawagan tayo para lalapit sila. Hindi niyo alam, ICC, galit na galit ang mga Pilipino sa inyo. Akala kasi nila, ganyan yung nila meron silang, yung nakakarating lang sa kanila, yung mga Pilipino galit kay Tatay Digong. Kaya manawagan tayo. Hindi nila gagawin yan kung ang isip nila, yung mga Pilipino, galit sa kanila. Hindi nila naisip yan na magbabackfire sa kanila yan, yung panawagan nila. Pag matino kang tao, di ba? Kumpleto ka ng ebidensya dapat. Kung trial na ngayon ka palang maghanap? Ano sabi ng kampo ni Tatay Digong? Yan po ang kahulugan yan. Wala talaga silang matinong ebidensya laban kay Tatay Digong. Bakit nakakulong pa rin ba dong? Bakit hindi nilang palayain? Wala na po silang nililitis. Sila po ay nabubuhay sa donasyon. Donasyon lang po ng mga bansa. Donasyon lang po ng mga individual. Kahit sino po pwedeng mag-donate sa kanila. Yan po ang kalagayan ng ICC. Mukha silang donasyon. Sino magdo-donate sa kanila kung wala silang matinong nililitis? Opo. Sigurado sila na gusto nilang mapakulong. Ang problema nila, kala nila, maraming ebidensya. Kasi, gobyerno eh. Gobyerno yung halos nagdedemanda sa kanila, yung gobyerno natin yan. Gobyerno yung binigay si Tatay Digong sa silver plate. Gobyerno natin ang nagbigay sa kanila kay Tatay Digong. Siguro ang expected nila, foolproof to. Wala ka namang isusukong tao na haka-haka lang. Tapos na-realize nila, ito lang yung ebidensya natin laban dito kay Digong.
buong gobyerno kayo kung nung dinala nyo sa amin si Tatay Digong, kumpleto kayo. Ang bilis nyo dinala sa amin. Tapos eto lang ang ebidensya pala namin na pangawakan. Paano naman kami? Magmumukha kaming tanga pag nagsimula na yung nag-aakala po na talo si Tatay Digong. Hindi pa po nagsisimula yung aktwal na labanan sa korte. Preliminaries pa lang po yan. Yung sinasabi ninyong talo si Tatay Digong sa ganun, talo si Tatay Digong, sa paghingi lang po natin yan na palayain siya pansamantala. Wala pa po dun sa aktwal na battle sa korte na latagan ng ebidensya. Wala pa po tayo ron. Kaya nga sila naghahanap hanggang ngayon. Siyempre, nakakahiya. Alam niyo po, korap yung korte na yan. Gusto po nilang i-convict si Tatay Digong. Ang problema nila, siguro sinabi na yung judge, "Oy, prosecutor, eto lang yung ebidensya nyo. Puta, magpapakulong tayo ng dating presidente. Eto lang. Sinabi lang ni Aling Sheila." Sinabi lang ni pare Plabi, magsaysay award, yun lang ang susundan natin. Tanungin lang ni Kaufman yan eh. Nasaksihan mo ba, Plabi? Ha? Naroon ka ba nung inutos ni Digong na talagang ano yan? Wala nang batas-batas, tirahin nyo na lang ng tirahin. Naroon ka ba, Plabi? Nasa kwarto po ako eh. Nasa kwarto po ako eh. Anong ginagawa mo sa kwarto? Magsaysay award po. Magsaysay award po. Okay, punta na po tayo rito. Ito, mga napupulot lang natin kung saan-saan. Tignan nyo, sabi nito, MMDA, sabi raw po ni General Torre, na ngayon ay MMDA, among the options now, PBBM is the best. Sige nga, what are the other options that we are faced? So, ngayon daw po, sa Pilipinas, the best option pa rin na maging pinuno, si BBM. Ayan po ang sinabi. Si Marcos pa rin daw ang best option. Tapos sabi naman ito mga fans ni Marcos, hala, lalong mag-aapoy sa galit ang mga dugyot na supporter ni Chucky niyan. Si Chucky, si VP Sara eh. Mag-aapoy daw tayo sa galit dahil sa sinabi ni Torre. Hindi ko talaga maintindihan. May in-expect po ba kami na sabihin ni Torre na against kay BBM? Nag-expect po ba kami? Sa tingin nyo ba nag-expect kami na si Torre magsasalita ng laban kay BBM? Anong klaseng utak yan? Pupurihin ni Torre si BBM. Sa tingin nyo, ha? Bakit pinuri? Ha? Yun po ba gusto nyong mangyari? Magagalit pa po ba kami kung pupurihin ni Torre, pupurihin ni Auntie Claire, pupurihin ni Vince Dizon, pupurihin ng mga alipores na yung amo niya? Bakit po kami magagalit? Normal po sa kanilang purihin si BBM. Anak ng tinapay na utak yan. Ha? Ito malupit. Fiscal AJ. Ewan ko kung bakit sikat to. Parang sikat tong Fiscal AJ na to. Sino ba tong Fiscal AJ na to? Parang familiar siya eh, di ba? Bakit siya sikat? May sumikat na ano to eh, may sumikat na nangyari na siya yung sentro ng ano rin. Baka naalala nyo, parang sikat to, di ba? Familiar yung Fiscal AJ.
Sino na nga to si Fiscal AJ? Ito ang sinabi niya. Ha? Mamaya, baka may makaalala sa inyo. According to Kiko Barsaga, si Enrique Rason daw ang mastermind ng corruption sa Congress. Tapos, dinugtong niya, so hindi na si BBM? Ito yung kadebate. Ito yung, natatandaan ko na. Ito yung mayat-mayang sinasabi ni Libayan na kadebate niya. Tapos natalo si Libayan dito. Di ba? At least, meron siyang, Tatay Badong. Sige. According to Kiko Barsaga, si Enrique Rason daw ang mastermind ng corruption sa Congress. So, hindi na si BBM? Alam mo, Fiscal AJ, kahit na magaling ka pa makipagdebate, kahit magaling ka pang abogado, pareho kayo ni Anticler eh. Pinaiikot nyo kami, kala nyo mapapaiikot nyo kami. Hindi na po bobo yung mga pangkaraniwang tao. Meron na pong vlogger na katulad ni Badong na pwedeng paliwanag. Sa biglang tingin, parang napilosopo niya gusto niyang palabasin na sinungaling si Kiko Barsaga. Ulitin ko lang Ayan. Parang talaga, ngiwi-ngiwi rin to. Ngiwi ka rin pala. Ayan, According to Kiko Barsaga, si Enrique Rason daw ang mastermind ng corruption sa Congress. So, hindi na si BBM. Di ba? Sa biglang tingin, parang, oo nga, no? Pero hindi mo kami maluloko, hindi mo kami mautos sa mga ganyan. Tama naman si Kiko eh. Ang sinabi, mastermind ng corruption sa Congress. Hindi niya sinabi na si Enrique Rason ang mastermind ng corruption sa Pilipinas. Magkaiba yung master ng corruption sa Congress at master ng corruption sa Pilipinas. Diba? Ikaw naman, Fiscal AJ. Huwag nyo kaming dinadaan sa pagaling-galing nyo di umano sa mga debate. Utot nyo. Di ba? Sinabi ba ni Kiko Barsaga na si Enrique Rason ang mastermind ng corruption sa buong Pilipinas? Mga yan, style nila, pareho sila pala na style ni Anticler. Yung lilituhin ka, ganyan po yung yung mga yan kaya pagkadebate mo yung mga ganyan, wag kang unawain mo yung mga sinasabi nila. Kasi kaya mo namang hulihin nang bobola lang eh. Sabi ni Kiko Barsaga, si Enrique Rason ang mastermind na corruption sa Congress. Hindi na si BBM? Opo, sa Congress yung sinabi niya. Hindi niya sinabing sa Pilipinas. Okay, eto. Bakit ang Bayarang Media panay banat kay Libiste at Barsaga? Pero ayaw nilang banatan yung mga may kagagawan. Ito magbibigay ako ng halimbawa. Kailan nyo sinisi yung may-ari ng Binaliw o yung sino man may kagagawan ng Binaliw landfill? Kasabay po yan ngayon. Ngayon po nagaganap yan. 31 na po. 31 na po ang napapatay dyan sa trahedya ng Binaliw landfill. Ako, bibigyan ko kayo ng ideya kung papaano po nagtatrabaho yung Bayarang Media. Tama naman, may pang-atake sila eh. May pang-atake sila kay Libiste, may pang-atake sila kay Barsaga. Pero bakit nyo sila inaatake? Bakit hindi nyo inaatake yung mga nagdulot ng mga trahedya? Halimbawa, kasabay niyan ngayon, Binaliw ba yun? Tawag doon sa landfill na gumuho. Bakit hindi namin alaman lang kung sino may-ari niyan?
Bakit hindi po naiimbestigahan ninyo, kayong mga taga-media? Bakit nakakalkal nyo lahat ng buhay ni Kiko Barsaga at saka ni Lebiste? Pero yung mga ine-expose nila, ni ayaw ninyong ni ayaw po ninyong kantiin. 'Di ba? Isa. Ayaw imbestigahan si Torre. Bakit po? In-expose ni Lacson, no? Iniimbita nyo si Lebiste para banatan si Pinky Web. Kitang-kita ko kung paano niya idiin na binibenta ni Lebiste. Masyadong mataas yung tingin nyo sa pagbebenta na may prangkisa. Di kasuhan nyo. O ang gagawin lang po ng gobyerno dyan, kukunin lang yung prangkisa. Pag ikaw lumabag ka ng prangkisa, babawian ka ng prangkisa. Halimbawa, yung mga binibigyan, para lang po maunawaan ninyo, yung mga binibigyan ng prangkisa ng land transportation, sino ba yung nagbigay? LTFRB. Yung mga Egypt, yung mga, di ba? Bibigyan ka ng prangkisa. Pag ikaw lumabag ka sa prangkisa, na nag-asa ka ng marami, hindi ka, babawiin lang yung prangkisa sa'yo. Di ba? Kaya pag yung may mga bus na na-involve sa aksidente, bus na nagkarera, suspended ang inyong prangkisa. Yun lang po ang kaya ng gobyerno. Ang pag-aari lang ng gobyerno yung prangkisa, binibigay sa inyo. So kung may paglabag, hindi po yan yung buhay at kamatayan. Kung may paglabag po si Lebiste, kukunin lang yung prangkisa. Ang dami yung usap. Badong? May nilabag ka sa prangkisa. Babawian ka lang ng prangkisa. Ganun pala yun ba? Kung may nilabag ka pa, hindi ka nagbayad ng tax, ibang usapin nyo, sisingilin ka ng tax. Pero bawiin lang yung prangkisa mo. Kaya nga di ba? Kung totoo na binili yan ng Meralco, di bawiin nila yung prangkisa, papalag yung Meralco. Hindi naman yun yung sitwasyon, Auntie Claire. Kaya naiintindihan mo? Kayong mga bayarang media, kala nyo ang laki-laki ng issue kay Lebiste. Hindi po yan yung naglaan kayo ng pondo, daang bilyon o bilyon-bilyon pondo, tapos ghost project. Hindi po ganyan yan. Wala pong epekto dahil nag-ghost project ka, nabaha yung mga tao, dami namatay. Wala po namatay dyan kay Lebiste. Naintindihan ninyo? Kung may paglabag, bawiin yung prangkisa. Tapos. Ultimately, yun lang po yan. Pagbawi lang ng prangkisa. Akala nyo naman napakalaki. Hindi po malaking issue yan. In fact, hindi na interesado si Lebiste dyan. Miski yata yung napagbentahan niya na, hindi rin interesado. Kung may pwede naman sampahan. Sinasampahan nyo nga si Kiko Barsaga ng cyber libel Kasi po dahil tayo, hindi natin alam yung nagaganap. Alam mo kung sumuko ka na kung paano babawiin si Digong. Kami lumalaban pa. Kasi wala tayong magagawa. Wala ka palang magagawa. Ikaw ba? Yung pagre-react mo na yan, may magagawa ka ba sa pananaw ko? Wala rin Pero the mere fact na in-exercise mo, tignan mo to, Osmond. The mere fact na in-exercise mo yung pananaw mo, yung tingin mo ba na yan, sa tingin mo mababago mo yung utak ko? Di ba hindi rin? Hindi rin magbabago yung utak ko. Kinakailangan pa rin ipaglaban yung pagbawi kay Digong. Pero the fact na in-exercise mo yung karapatan mo na sabihin yan sa akin, congratulations. Di ba? Alam nyo minsan,
sapat na yung naipahayag mo yung damdamin mo. Sapat mo na yung nailabas mo yung galit mo. Makinig man o hindi, tagumpay ka na. Kasi nagkaroon ka ng lakas na loob na kontrahin yung sa tingin mong mali. Katulad niyan, ginawa mo na yan. Alam mong hindi ko yan, alam mong kinukontra mo ko. Pero, congratulations dahil nagawa mo yan. Nakapag-type ka dyan para kontrahin mo yung pananaw ko sa buhay. Wala akong problema ron. Ipaglalaban ko lagi yung karapatan mong kumontra. Di ba? Ang sarap na nakontra mo ko. Tapos hindi ako nagalit sa'yo. Natuwa pa ako. Kasi maibigin ako sa market of ideas. Different ideas. Okay sa akin yan. O bakit ngayon? Ngayon, babalik natin. Ano po masama sa panawagan nating iuwi si Tatay Digong? Wala rin. Nasisiyahan ba tayo pag nananawagan tayo? Sure. Kasi may ginagawa tayo. Yun lang po yun. Sa tingin ba ninyo, halimbawa, maibigin kayo sa environment. 'Di ba? Sa tingin mo, eto pag nagpatay ako ng ilaw, makakatulong ako sa environment. Ginawa mo 'yan. May kukontra sa iyo ngayon. Nagpatay ka lang ng ilaw, anong maitutulong sa environment? Pero paniniwala mo 'yun. Yung may kakayahan ka pang sundin yung paniniwala mo, yun po yung importante. Bakit nyo naman hinahide? Huwag kayong hide ng hide. Hindi naman po sila ng Kung minura na ako, sinabihan na ako hindi naman nag-ano. Bakit ba kayo nag-hide? Huwag kayong mag-hide. Dayaan nyo na yung ako na mag-hide. Kung talagang sino ba hinahide mo? Hindi ko na rin nakita kung sino hinahide mo. Ikaw nga binibigyan kita ng karapatang magsalita eh. Bigyan nyo rin sila ng karapatang magsalita. Hindi naman si BBM sabog yun. Okay. Punta na tayo sa iba pa. Ganun lang po yun. Kung kayo po gusto nyong eto pa. 'Di ba si Torres sinabi ni Lacson na anong tawag doon? Gusto niyang hawakan, gusto niyang siya na yung humawak kay Gusto niya siya na yung humawak dito kay Bernardo. O bakit hindi niyo po ini-interview si Torre para alamin bakit niyo gustong hawakan si Bernardo? Bakit ang focus ninyo dito lang kay Libiste tsaka kay Barsaga? Tapos sa usapin po ng Cabral Files, bakit wala po akong naririnig na nagtatanong kay Vince Dizon, bakit mo tinatago, Vince Dizon, yung Cabral Files? Wala akong naririnig na ganyan sa mga media natin. Ngayon, sasabihin nyo ba na karapat-dapat ba kayong tawagin ni Marcoleta na bayarang media? Okay, eto naman po, si Vince Dizon naman po, ngayon lang po, paglabas niya, matagal na nawala yan eh, paglabas niya po,
ini-insist niya na si Cabral ay itong si Libiste ay hindi naman authorized yun. Libiste illegally obtained Cabral file using flash drive. Okay. Hindi naman daw authorized. Gusto kasi ni Vince Dizon magkaroon lang ng usapin na kahit walang katuturan. No? Kahit wala pong katuturan, basta makontra niya lang. Non-issue naman yan eh. Vince Dizon, hindi kami interesado. Kasi, magtatalo ba kayo? Ito ba ay legally or illegal na pagkuha? Demanda mo na lang. Ang arte mo. Ang arte mo po. Ang daming problema ng DPWH. Panay kayong magnanakaw sa DPWH. Ang iniintindi mo, yung USB kasi, putang. USB yung pinoproblema mo kung yung illegally acquired o legally acquired. Ang ine-expect namin sa iyo, sino yung magnanakaw, paano nagnakaw, eto yung mga pangalan ng mga magnanakaw, o kaya ikaw na maglabas ng Cabral files. Yung mga yan, ang arte mo, hindi mo nga mabanggit yung, yung letter R. Si Auntie Claire ka ba? Hindi ka naman si Auntie Claire eh. Spokesperson ka ba? Hindi ka naman spokesperson. Wala kaming pakialam. Kahit ninakaw pa yung files, kung yan ay naglalaman ng mga magnanakaw, kung tanging ang paraan para ilantad ninyo yung files ay nakawin yung buong files, okay sa amin yan. Ang gusto namin, malantad yung mga magnanakaw, hindi yung illegal ba tong pag-acquire ng files. Ang gusto naming malaman, Vince Dizon, sino yung mga illegal na tao? Sino yung mga illegal na tao na illegal yung ginagawa sa gobyerno? Nagnanakaw. Sino yung mga magnanakaw sa gobyerno? Wala kaming pakialam kung yan nakuha yung files na yan, nakuha yan dahil sa nautakan kayo, nagulangan kayo. Ang gusto, hahangaan pa namin. Biruin nyo, tinatago ninyo. Ito ang gusto mong sabihin ha. Illegal yung ginawa niya. Biruin nyo, tinatago na namin, nakuha niya pa. Illegal yung ginagawa niya kasi tinatago namin yan eh. Ayaw namin ilantad, nakuha niya pa, nalantad tuloy yung mga magnanakaw. Sino ngayon na mas illegal ang ginagawa? Yung nagbubulgar ng mga magnanakaw o ikaw na nagtatago ng mga magnanakaw? Anong kinatatakot mo, Vince Dizon, sa Cabral files? Bakit hindi mo siya ilantad? Tapos ang gusto mo, magalit kami sa tao na ginawa, wala naman siyang pakialam dapat, pero ginawa niya ang paraan. Nilinlang niya. Ano man yung termino mo. Illegal. Nauto niya si Cabral. Nalinlang niya si Cabral. Nautakan niya si Cabral. Nasalisihan niya si Cabral. Ano man yung gusto mong sabihin, mayroon kayong taglay-taglay na files na puno ng pangalan ng mga magnanakaw sa gobyerno at ito ay itinatago mo. Hindi sapat na, ay illegal yan. O di, kalimutan na natin yung files na illegal. Nasa iyo pala yung legal na files. Nasa iyo ba yung legal na files? E di ilabas mo. Ilabas mo. O ngayon, punta tayo rito. Yan yung kay di ba? Iniipit nyo si Libiste. Dahil dyan sa pag-acquire niya ng files ni Cabral. Sabi ni Libiste, hindi lang kay Cabral ako nakakuha ng files.
ibig sabihin, marami siyang nawawaisan. Pro-mill kid yan. Mataas ang IQ. Ginagamit niya yung IQ ngayon para maglingkod sa bayan. Bawal ba yun? Kayo ang illegal ang ginagawa. Hindi mo nilalantad yung mga nasa files na yan kung sino yung mga magdanakaw sa gobyerno. Okay. Dito tayo kay Kiko Barsaga. Bakit si Kiko Barsaga lagi kayong mga media, kayong mga bayarang media? Alam nyo, pinupuntirya ko ngayon media kasi kayo ang tagapagpalaganap eh. May nag-interview na ba sa inyo kay Rason? Tinanong nyo ba mo lang kay Barsaga, bakit niya inaakusahan si Rason? Bakit niya inaakusahan si Rason na mastermind ng pagnanakaw? Bakit hindi niyo imbestigahan si Rason? Tinuturo siyang mastermind, no? Bakit hindi sumentro kay Rason? Bakit yung tagahatid ng balita? Bakit yung nag-expose ang binabanatan nyo? Never ako nakarinig na expose natin si Rason. Hindi nyo man lang inalam. Bakit nasabi? Totoo ba yung panunuhol? Wala nagtatanong sa inyo. Tinanggap nyo agad sa media na mali si Barsaga? Tama si Rason? Anong klaseng rason yan? Anong klaseng utak meron kayo? Yan po ay magagawa lamang ng mga bayaran. Kasi one-sided kayo eh. Badong, ikaw ba hindi ka one-sided? One-sided. Pero hindi ako media. Vlogger ako eh. I'm a vlogger, boy. Ayun ang pagkakaiba natin. Kayo, media. Meron kayong yung pinasok nyo yung pagiging media nyo, alam ninyo na kita nyo nga, bago kayo mag-report, bago nyo kayo magsulat ng balita, kahit bias na kayo, kinakailangan nyo pa rin yung kabilang panig, tanungin. Ano yung nakikita namin? Habang sinusulat natin ang report na to, hindi pa namin makontak yung kabilang panig. Ibig sabihin, may effort kayo na alamin yung kabilang panig. May effort ba kayo? Kung ano yung sinasabing panunuhol, bakit wala akong naririnig? Wala akong nababasa. Wala akong napapanood na kayo ay ibinulgar nyo kung ano naman yung sinasabing nakapokus kayo masyado sa sinampahan na ng kaso. Parang tama na agad yung isang panig eh. Ako pa lang may contrast na kagad dun sa sinasabi ng pinapanigan nyo eh. Ano sabi ng pinapanigan ninyo? Si Rason. Ano rason ni Rason? Eto rason niya. Ayan. Dapat hindi na pinapatulan yan. Yung hindi pumatol, nagdemanda. Sa salita mong hindi dapat pinapatulan si Kiko Barsaga, bakit mo dinimanda? Hindi pala dapat patulan. Hindi ba kontras yun? Dun palang kontras na yun eh. Dapat daw hindi na pinapatulan yan dahil may saltik. Bakit mo pinatulan? Tapos sasabihin nyo na lahat ng sabihin yan tama. Ngayon ko lang narinig yan. Dapat daw hindi na patulan. Biglang dinimanda. Hindi ba pagpatol yung demanda? Na masyado kasi kayong silaw sa silaw eh. Hindi man kayo nabayaran, nasisilaw kayo. Ito po ang sabi ni Delgra, yung
yung abogado po ni Tatay Digong. Kaya napakamot ako sa ulo, wala pa pala silang testigo. O kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako dun sa 30,000 killings na nasabi na Rappler. Saan ba yun? Kita nyo? Kung 30,000 po yun, imposible wala kayong makuha isa bawat isang pagpatay. Kalokohan.